Nakagawa nga po ulit ako mga idol ng bibingka sa kawali. Nagawa nga po pala sa kamuting kahoy. Abay, napakasarap din pala nito mga idol kapag ipinapartner sa kape. Medyo maganda na nga yung panahon dito sa summer mga idol, kaya sabi ko makakapagluto na nga ako ng merienda. Kahapon pa nga sana ako nakapagluto mga idol, ang kaso napakadilim nga dahil nga sa sungit ang panahon. Kaya salamat talaga sa Diyos dahil hindi niya pinabayaan yung aming probinsya dito sa Northern Samar. Pagkatapos nga po pala natin mabalatan mga idol, sunod na gagawin natin ay hugasan natin to ng maayos. Medyo madumi mga idol, kaya kailangan talaga mga 2 hanggang 3 hugas ang gagawin mo. At gaya nga ng nakasanayan ko ay gagamit na naman tayo mga idol ng magic gadgaran. Napakaganda nga pala ng pagkakagawa ni tatay dito sa gadgaran mga idol, kaya napakabilis ko lang matapos. Lalong lalo na at napakalambot nga nitong kamuting kahoy mga idol. Gagamit din pala tayo dito mga idol ng isang pirasong buko na gagamitin natin sa bibingka. Dapat yung katamtaman lang talaga mga idol yung gagamitin ninyo, wag lang yung masyadong matigas. Ito nga po pala mga idol yung mga sangkap na gagamitin natin. Bali, ang una nga po pala nating ilalagay mga idol ay itong cowbell or condensed milk. Mga kalahating lata talaga ng condensed milk ang ginamit natin mga idol para mas lalo talaga maging masarap. Maglalagay din pala tayo dito mga idol ng gata at saka nitong star margarine. Hindi naman masyadong marami ito mga idol, kaya naman isang itlog lang talaga yung inilagay natin. At para makumpleto na nga yung mga sangkap mga idol, kaya naman maglalagay na nga tayo dito ng asukal at saka nitong buko. O di ba mga idol, napakasimple lang ng mga sangkap na ginamit natin. Magkakaroon ka na agad ng masarap na bibingka na gawa sa kamuting kahoy. At mas lalong sasarap yan mga idol kasi sinanay nga yung naghalo ng mga sangkap. Bago nga pala natin makalimutan mga idol, ay gagamit nga pala tayo dito ng daon ng saging pangsapin. Sa mga nagtatanong nga pala mga idol, hindi na ito kailangan pang ilaig. Basta ang importante mga idol ay mapunasan ng maayos itong mga dahon ng saging bago gamitin. Napakasimple lang naman mga idol ang paraan ng pagluluto, kasi kapag mainit na nga yung kawali, ay ilalagay na nga itong dahon at saka itong ginadgad na kamuting kahoy. At kapag okay na mga idol, ay tatakpan na natin ito ng dahon at saka nitong takip ng kaldero. After ng ilang minuto mga idol, kapag okay na, ay babaliktarin na natin ito. Kailangan kasi baliktarin mga idol para kabilaan silang maluluto. Ulit-ulit mo lang naman gagawin itong proseso mga idol hanggang sa maluto na nga lahat. Ayan, grabe mga idol, luto na po lahat. As in, takam na talaga ako dito mga idol habang ipinapakita ko to sa inyo. Eh, napakabango pa naman mga idol, kaya naman titikim na talaga ako mga idol, grabe. Ito nga pala mga idol yung pangalawang gawa ko. Kasi yung una, as in, nagustuhan din kasi nila nanay mga idol. Napakabilis din maubos kasi nasarapan din sila nanay. Kaya sabi ko makagawa nga ulit kasi nakakamiss din kumain ito. Kaya sa mga kababayan natin na may mga tanim na kamuting kahoy, try nyo rin to mga idol. Siguradong magugustuhan talaga to ng mga bata. At kahit ng mga matatanda mga idol, lalong-lalo na kapag may kape. Hanggang dito na lamang po ang video natin mga idol. Marami pong salamat sa panonood. Sa mga kababayan kong waray, dako nga salamat mga idol sa inyong suporta. At syempre sa mga followers natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas, maraming salamat po ulit sa inyo mga idol. At kung umabot kayo mga idol dito sa pinakadulo ng ating video, maaari ko bang malaman kung saang lugar na po ba umabot yung ating video? Bukas ulit mga idol, marami pong salamat.